So, magandang araw. So, mag-update lang ako sa nangyari. So, yun nga, nakatulog daw siya. Hindi kami nanood. Kala ko yung Nan. Kala ko yung panonood ng Nan, pala. Sinihan pala yun. So, ayun. So, kinatok niya ako dito. Sa kwarto ko mismo, kumatok siya. Tapos, pinapasok ko siya. Hindi na ako nag-atubili kasi sayang yung pagkakataon eh. So, pinapasok ko siya. Ayun, kwentuhan. Tapos, humiga siya. Tapos, mga time na yun, kakain na ako. So, lumabas muna siya. Bumalik sa kwarto. Tapos, sabi niya, babalik daw siya. So, mga bandang 10:00 kagabi, bumalik nga siya. Tapos, kumatok, dala niya unan. Sinabihan ko nga, bumili siya ng inumin eh. Hindi siya bumili ng inumin. Sabi niya, ayaw na raw niya. So, ayun. Kasi gusto niya lang talaga na may rebound eh. Parang ganun. Pero gusto niya raw ako. Kasi kunikwento niya ako dun sa katrabaho niya. Teka, lakasan ko yung audio ah. So, kunikwento niya ako sa katrabaho niya. Tsaka sa parang mama niya. Sa lahat daw na nakadate niya, ako raw yung may itsura. So, depende talaga sa babae. Tas gusto niya yung malaki daw mata. So, ganun nga. Tama nga yung sinabi ko na yung babae pag namili, parang may in common siya. Yung medyo kahawig niya. So far naman yung mga nagkakagusto sa akin, although mga 4 lang sila, yung orbital region nila maganda naman. So, parang kagaya lang din sa akin. Pati shape ng mata nila kagaya sa akin. So, usually ganun yun eh. So, yun nga. Tapos, gusto ko nga siya halikan pero ayaw niya kasi daw, mapupunta daw sa saan. So, yun. Natulog na lang siya ng katabi ko. Tapos, hinahag niya rin ako. Tapos, hinahawakan niya yung mukha ko. So, same siya nung girlfriend ko ngayon na hinahawakan yung mukha ko. Parang ina-assess nila kung ano ba yung pagkakaiba mo ng shape ng mukha ko sa shape ng ibang ano. Ang weird talaga, promise. Pangalawa na to. Hinahawakan yung mukha ko, pati yung jawline ko. Yung dito ko yung pisngi hinahawakan. So, pangalawa na siya gumawa nito. Tapos napansin ko, marami na rin siya naging boyfriend, tsaka naka-sex. So, baliwala na sa kanya yung mga ganyan. Sabi niya nga, hindi na raw ganong gumagawa ng effort yung mga lalaki. Sa isip-isip ko naman, syempre, hindi sila gagawa ng effort kasi ikaw yung may gusto eh. Ganun na nga yung lalaki. Tsaka alam na ng mga tao yung game eh. Kaya yung ibang mga delusional na red pill na members wala. Yung red pill information, okay naman siya. Pero yung mga membro kasi Cooper, na na sinasabi nila men age like fine wine. Tapos, wag ka raw gumawa ng effort. Yung mga iyon nga mga nakadate niya. Nag-Tinder yun eh. Tapos ito rin yung proof na nagpapatotoo sa sinabi ko. Wala siya naging boyfriend na puti kasi boring daw. Hindi raw maganda yung humor. Tsaka, ayun, Pilipinas siya eh. So, hindi niya trip yung mga puti. So, lahat ng mga naging exes niya, Pinoy rin. So, tama nga yung sinabi ko. So, kung puti yung mga usually, either poging-pogi yung puti na yon or normie yung itsura ng puti, tapos mas maraming pera. Kasi alam ko, meron din nag-comment yan eh, na hindi raw nagpaparami ng pera yung pogi. Totoo yan. Totoo yan. Tatay ko kasi, 4 yung babae ng tatay ko eh. So, ang rasyonale ng tatay ko is ayaw niya magparami ng pera kasi pag-aawayan ng anak. So, kung babaero ka, nag-anak ka lang na nag-anak na marami. So, parang walang sense na magparami ka ng kasi pag-aawayan. Yung dalawang pamilya mag-aaway.
So, kung parehong salat kayo, hindi naman salat, yung sakto lang, walang pag-aawayan. Matalino talaga yung mga pogi, promise. Ito rin napansin ko sa tatay ko eh. Hindi siya ganong nakikipag-interact. Sa ano lang siya, tuwing gabi lang siya. Basta provider lang talaga siya. Bigay ng pagkain. Tapos bayad ng bills. Tapos pasok. Tapos uwi, gabi. So gabi ko lang siya nakikita. So ganun yung strategy niya. Tapos alam ko naman yun na nambababae pa siya kahit na pumapasok siya sa trabaho. Alam ko yun. So, ayun nga. Tapos, tinanong niya, lumabas ako. Iniwan ko yung cellphone ko dito. Alam ko naman na tiningnan niya yan eh. Tapos, nakita niya yung message ng girlfriend ko sa Pinas. So, ano yun? Sinadya ko yun para malaman niya. Pero, gusto niya pa rin ako eh. Pero, yun nga. Sa unang sleepover niya, sabi niya matutulog na lang daw muna siya. Which is, nakatulog naman siya. Ako hindi gaano kasi syempre pag mataas testosterone mo lagi kang titigasan. So nakatulog naman din ako nung talagang antok na ako. So hindi ko siya nahalikan, hindi ko rin siya na finger. So nahimas ko lang yung boobs niya tsaka na nasak yung dede niya. Yun lang yung nagawa ko, pero yun nga, depende na sa kanya yun. Tsaka ito, tama rin, sinabi niya sa akin, hindi raw ako nag-e-effort, tsaka gumagawa ng move na kunin number niya. Kahit ngayon, di ko kinuha number niya. Hinahayaan ko lang siya na kumatok dito sa room ko or yayain ako lumabas. Kasi nandito ako sa West eh. May pinoprotektahan din kasi ako eh. Yung profession ko. Ayoko yung ako yung pupunta dun sa taas, sa kwarto niya. Kasi pwede kang ireklamo sa pulis na trespassing, yung ganyan. Alam mo yung usually mga babae kumakatok sa room ko ng gugulo. Meron pa nga dati na-experience ko yung Indian, kumatok siya. Binigyan niya ako ng burger na pero hindi ako nag-expect na magse-sex kami nun. Pero yun nga, gabing-gabi yun eh, binigyan ako ng burger. Kasi nga, halal. Hindi siya kumakain ng beef. So, ayun. Hindi ako kumakatok sa ng babae, sa kwarto ng babae. Kasi flat kami dito, dormitory. So, tinanong ko rin, kasi may isang lalaking Pinoy din dito. Yung 21 years old na lalaki. Sabi niya, kasi nag-inom kami nung isang araw. So, may dala siyang inumin, yung babae. Tapos, 3 kami, 2 kaming lalaki na Pinoy, yung isa 21. Ako matanda na ako, 37 na, 'di ba? So, yun sabi ko, siya nagkwento na nung pumasok na ako, panggabi kasi ako na shift nun eh. Nung pumasok na ako nung gabi, nagkwentuhan pa raw sila, tsaka inubos nila yung inumin. Pero naisip ko na yun na either nag-sex sila or hindi. Pero sabi niya, hindi raw sila kasi bata pa raw yun. Virgin pa raw siya. Yung lalaki. So, parang hindi niya rin trip yun. Tsaka alam ko naman na hindi niya trip yun dahil kahit na matanda na ako, malayong-malayo agwat talaga yung itsura ko sa kanya. Tsaka pandak siya eh. Ako 5'7", anihap ako eh. 5'7", anihap. So, siya parang mga 5'4" lang ata. Siguro, pwede siya patulan dahil bata pa siya, 21. Kung nalamangan niya ako sa itsura. Kahit 5'4" siya, kung nalamangan niya ako sa itsura, papatulan siya. Nagkataon, may profession din ako. Yun din nagdadala sa akin eh, kahit na normie yung itsura ko or kahit na sabihin mong sub 5 ako. Yun din nagdadala sa akin, yung profession ko. Tsaka yung itsura, tsaka yung pagkapayat ko. So, yun. Sabi ko, minsan nga, challenge ko. Sabi ko sa kanya, dapat pinagbigyan mo na. Kasi minsan nakakawa rin ako sa mga lalaking ganun eh. Minsan gusto ko na lang na kunwari siya,
total marami naman na siyang body count eh, yung babae na natulog ng katabi ko. So parang sinabi ko, dapat nakipag-sex ka na lang sa kanya para pagbigyan. Tapos sabi naman niya, ang rason niya, ayaw niya maging first nung lalaki kasi nga ang dami niyang rason. Parang gusto niya maging special daw yun sa lalaki. Paano magiging special? Sabi ko, paano magiging special? Ako nga, yung virginity ko sa one night stand eh. Sa totoo yung virginity ko nawala sa one night stand. Sa bar yun eh. Sumama sa amin nung uminom. So ayun, nawala virginity ko noon, one night stand. Hindi sa girlfriend ko yun nawala, yung virginity ko. Sabi ko, baliwala naman sa lalaki yan. So, binabato ko na siya doon sa isang Pinoy para lang mawala yung virginity kasi minsan nakawa ako sa mga lalaki na wala talagang ka-experience. So, parang yun nga, sinabi ko. Tapos sabi niya rin, ganun din sa kanya eh. Nawala rin daw yung virginity niya kasi 19 na raw siya noon. Gusto niya lang talaga mawala. Sabi niya matanda na raw siya. Naisip ko na lang, baka trip niya lang talaga yung Pero sabi niya, sa lahat daw ng nakadate niya, ako daw yung pinakamaitsura. Kasi para daw akong Koreano. Korean, ganun. Kasi kunikwento niya ako sa mga katrabaho niya. Kasi pareho kami ng hospital na pinagtatrabahuan. So yun, nagulat ako sa mga below 30 na babae ngayon. Kasi mas mataas body count nila kaysa dun sa mga millennial, mga kaedad ko. Kasi mga kaedad ko, marami akong kakilala na virgin pa. Marami akong kakilala na 2 hanggang 3 lang yung body count. Pero yung mga 30 below, parang mas marami pa sa 5 eh. Kasi girlfriend ko ngayon, pang-5 niya ako. Pang-5 niya ako Okay lang sa akin yun kasi sa age pill na rin eh. Wala na akong pakialam sa body count tsaka sa experience ko. So kung magkaroon man ako ng virgin na girlfriend, plus na lang yun. Pero hindi na ako nag-e-expect kasi sa age pill na rin yan eh. Hindi na ako nag-e-expect tsaka sa at tsaka sa point ng life ko ng ganito, ang parang gusto ko na lang is companionship. Wala na rin akong plano mag-anak, yung mga ganyan. Siya rin daw, sabi niya wala siyang plano mag-anak. So, yun yung napansin ko sa mga below 30 ngayon. Mas mataas body count nila kaysa dun sa mga kaedad ko. Kaya pala, yung mga kaedad ko na babae, ayaw nila pumatol lang kung kani-kanino lang. Hindi kagaya ng mga below 30 na babato nila yung sarili nila basta may pogi. Ito yung nagpapatunay na yung prime na babae, 18 to 25, mas pipiliin nila yung matandang lalaki na pogi kaysa dun sa hindi pogi. Kasi napaka-rare ng pogi. Ilang beses ko na ito narinig. Kasi biruin mo, yung ex ko, yung girlfriend ko ngayon, ako na lang din daw pinaka-pogi na naging boyfriend niya eh. Meron pa nga siya naging boyfriend na wala raw may kapansanan, ganun. So tingnan mo yung ginagawa nila sa looks. Kaya alam ko tong pinagsasabi ko kasi na-experience ko to eh. Talagang yung looks talaga nangingibabaw, pati yung trato sa trabaho. Na-experience ko to kasi dapat kayo kasi maging observant kayo sa paligid nyo. Tingnan nyo yung mga couple, tapos tingnan nyo yung mga senaryo sa bahay, mga kapitbahay nyo. Diba maririnig nyo yan, nag-aaway. Mga ganyan. Dapat maging observant kayo para malaman nyo yung nangyayari. Tapos sabi niya hindi niya road trip. Ngayon kasi sabi niya, kailan yung sex mo? Tinanong ko. Sabi niya 3 weeks ago. Kasi parang may boyfriend pa siya pero iniwan daw siya. Feeling ko gagawin niya siguro pang-aliwan, pero sa akin okay lang din, basta so hindi ko pa siya ginajudge na gustong gusto niya ako kasi nag-iisip pa siya kung makikipag-sex sa akin.
Kasi tama yung sinabi ko sa inyo. Malalaman mo lang na gustong gusto ka ng babae pag nakipag-sex siya. Sa akin yun lang talaga parameter ko eh. Sa akin nyo lang din yung narinig. Hindi nyo narinig yan sa ibang red pillar. Sa ibang red pillar, sasabihin, nakipag-usap siya, hinahawakan ka, ganyan. Sa akin, baliwala yan. Kahit itong sleepover, yung natulog siya dito sa kwarto ko, hindi yan yung basihan ko eh. Hindi yan yung basihan ko. Ang basihan ko sex talaga. Sabi niya sa akin, next time na lang daw, promise. Ewan ko kung kagaya to nung ibang babae na nag-promise din sa akin na next time. Pero usually naman, tinutupad naman nila pag nag-promise sila sa akin. Siguro ayaw lang nila maging bitch sa mata ko. Kasi Pilipina pa rin yan eh. Hindi kagaya ng ibang mga foreigner na talagang pag-trip ka, sila talaga yung Pero naranasan ko na rin yun eh. Yung trip talaga ako, sila talaga yung gumagawa ng movie. So, yun yung napansin ko. So, mag-update na lang ako na ito. So, parang ginawa kong guinea pig yung sarili ko. Na, para lang makwento sa inyo at mabigyan kayo ng informasyon kung paano yung mga ginagawa ng babae pagka-trip kanila. So, ayun. Hindi nga, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kinuha number niya, messenger niya, hindi ko kinuha. Wala rin akong pakialam kasi kung ayaw niya ako, wala rin akong pakialam. May girlfriend naman ako eh. So, yun yung tsaka, sa age pill na rin eh. Yun na rin mentality ko eh. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa men age like fine wine. Minsan suspicious ako pagka may babae nagkagusto sa akin kasi matanda na ako, 'di ba? 37 na. Minsan suspicious na ako niyan kung anong trip talaga nila. Mostly naman talaga is yung looks ko. Kasi wala naman akong ma-offer eh. Wala naman akong kotse. Cellphone ko hindi naman iPhone. Anong magiging nila sa akin? Yung profession ko sa pagiging nurse. Siguro plus na rin yun kasi medyo malaki rin yung kita dito. Pero hindi naman malaki kita ko kasi binawasan ko yung load ko eh. Dahil ayoko magtrabaho talaga ng 5 days a week. Dahil nagtatrabaho ako 4 days a week lang. So, wala kasing sense na magtrabaho ka ng 5 days a week. Wala ka namang pamilya at anak. So, since malaki ang kita sa profession ko, binawasan ko yung load ko. Ganun ako mag-isip kasi salamat na lang din na may talino rin ako kahit papano. Bakit ako magpaparami ng pera? Wala naman akong pamilya at anak. Oo, may girlfriend ako. Isa pa to, yung parents ko, yung mama ko, meron naman siyang lupain sa probinsya. Pwede naman niya ipamana sa akin yun. Tapos, hindi rin ako aasa sa pamana ng mga lupain kasi kukunin ko yung citizenship dito. Pag nakuha ko yun, game over na kasi pwede nila ako bato sa rest home pag matanda na ako. So, nangingibabaw pa rin sa akin yung logical na thinking. Mostly ng mga pogi, ganyan mag-isip eh. Yung pogi dito, hindi nagtatrabaho eh. Nangunguha lang ng pagkain. Yan din yung bala kong gawin kasi pag nakuha ko yung yung pakay ko dito, hindi na ako magtatrabaho. Baka bahala kayo dyan. Hanggat may papatol sa akin, hindi ako biruin mo, 37 na ako, nakakatakas pa rin ako. Sinabi ko rin sa kanya yan eh. Wala ako na date na 28 pataas. Lahat 27. Siya na yung pinakamatanda, 27. Usually 25, 23, ganyan. Kasi nga, yung mga batang babae, mas prefer nila yung genetic talaga, yung looks talaga. Kasi sa mga kaedad ko, diba sinabi ko na nga sa inyo yan, yung mga new generation ngayon, mas mataas body count kaysa dun sa mga kaedad ko. Yung mga kaedad ko, maiingat yan eh. Ayaw nila magparami ng body count. Lalo na yung mga ka-profession ko.
maraming ang doktor na kaedad ko, hindi talaga nakikipag-date na kung kani-kanino eh. Mataas standard nila kasi ayaw nila magparaming body count. Alam naman nila na titirahin lang sila eh. So, yun yung nagpapatunay sa mga kunikwento ko na totoo to. Marami kasi nagko-comment na yung parang wala naman akong pakialam kung against sila kasi iba na iba naman tayo ng reality na Pero kung obserbahan mo talaga to, yung looks talaga ang personality. Ginajudge ka na ng tao base sa damit mo, base sa itsura mo. Tapos sabi niya nga, meron siyang boyfriend na nag-gym, malaki katawan. Pero hindi raw pogi, ganon. Pero kung titingnan mo nga talaga, usually ng mga nakikita ko na ng mga ex nila, pag pinakita nila yung picture, normie lang din talaga. Ako, normie lang din naman ako eh. Nagkataon lang na maganda yung shape ng mukha ko tsaka yung harmony ng mukha ko kumpara sa ibang mga lalaki. Kasi kahit sa mall malalaman mo yan sa sarili mo kung angat yung itsura mo eh. Meron din ako makikita ng mga foreigner. Usually nakakatalo sa looks ko foreigner eh. Makikita ko sa mall kasi nandito ako sa western country. So, meron mga bata, mga new generation, mas may itsura pa kaysa sa akin. Pero, hindi pa rin nila matatalo yung kakyutan ng mukha ko eh. So, yan yung yung mga patunay na looks talaga nangingibabaw. Biruin mo, siya gagawa ng effort. Tinanong ko rin yan. Tapos ito pa, nakakalusot ako sa kagaguhan ko. Tingnan mo ha. Itong mga to, diba sabi ko, kwento ko rin to sa girlfriend ko eh, na meron akong kinakasama dito. Makapal mukha ako eh. Makapal mukha ako kasi alam ko makakalusot ako eh. Ganyan yan pag alam mo yung looks mo, na ikaw yung price dahil sa looks mo. Makapal mukha mo. Talagang parang minsan nga nagiging abusive ka eh. Kaya yan yung sinasabi nila yung mga pogi daw bad boy. Ano ba talaga meaning ng bad boy? Bad boy is my chicks. Yun lang naman yun. Bakit ako ba? Nagnanakaw ba ako? Nang-hold up ba ako? Hindi naman yun eh. Sasabihin nilang bad boy ako dahil marami kang babae. Pero hindi to sa akin ah. Hindi ko sinasabi marami akong babae. Pero makakalusot ka kung pogi ka. Makakalusot ka sa mga kagaguhan mong ginagawa. Dito nga nagnanakaw, nakakalusot siya eh. Kasi ang tangkad niya eh, 6'3". Sino ba naman bubugbog sa kanya? May bubugbog ba sa kanya? Wala. Tapos yung itsura niya pala, pareho sa atin. Kapareho ko, threatening. Yung mata na, matalas yun dito. Pareho kami na mata nun eh. Parang matalas. Tapos sinabi niya pa nga sa akin, natatakot daw siya sa akin. Kasi daw, hindi raw ako nakikipag-usap. Tapos tahimik daw ako. Tsaka hindi ako gumagawa ng move. So, sinabi ko, bakit? Weird ba yun? Sabi niya, hindi. Sabi ko, kung natatakot ka sa akin, bakit ka pumupunta dito? Ay. Kaya hindi ako naniniwala sa babae. Pero totoo yan. Merong ibang babae na kahit natatakot sila dun sa lalaki, mas nangingibabaw yung genetic determinism. Kasi kwento ko na sa inyo yan, di ba? Meron akong naging girlfriend na unang meet up pa lang. Nag-sex na kami. Tapos, napansin ko pawis na pawis siya. Kasi natatakot pala talaga siya. Kaso, hindi niya mapigilan kasi wala siyang magawa. Hindi niya mapigilan. So, alam ko na yung experience ng mga kalated Bundy, Richard Ramirez. Kasi pogi sila eh. Usually nga yung mga So, hindi nila control yun. Yung kilig. Yan yung sinabi ko. Yan yung sa una kong video, Love at First Sight. And love is genuine desire.
wala, genuine desire. Yun yung sinasabi ko na love para sa babae. Yung hindi nila mapigilan. Biruin mo, pumunta na siya dito, umalis, tapos bumalik pa uli. Tapos may dalang unan. Tapos walang bra, nakapanty lang, tapos mahabang t-shirt. O, diba? Yung mostly ng ibang lalaki, hindi na experience to. Yung mga kunikwento nga na to, na meron pa nga nagsasabi, picturean ko raw. Ba't ko naman gagawin yun? Hindi naman ako tanga. Tapos may profession pa ako. Pwede ako ma-deport dito kung ilalagay ko picture ng mga babae na ano. Yung mga pinopost ko dyan na picture ng babae, kaibigan ko lang yan. Eto, igagaranti ko sa inyo, kahit kaibigan, hindi nyo may experience yung pinopost ko dyan. Yung madikit yung boobs nila sa braso mo, ganyan. Kung kaibigan ka na normie, at hindi nangingibabaw itsura, hindi palagay yung babae na idikit. Actually, kung gusto ko lang maging sociopath gusto ko mandali na mandali, pwede kong gawin yun eh. Kasi babae, tingin nila sa akin hindi threatening eh. Oh, nakita mo naman yung picture na inaano ko, hindi ko naman naging kaibigan yan. Tsaka wala akong naging girlfriend na maganda. Usually ng mga naging girlfriend ko, mga 5 lang, tsaka 4, sub 5. Kasi nga, mas gusto ng mga ganon, genetic. Ayoko kasi magpakahirap magpakapagod. Mga naranasan ko na kasi yan eh. Tapos hindi rin worth it. Kasi makukuha mo lang din naman, sex lang din naman eh. So pare-pareho lang yan. Yung marami kasi ibang lalaki na parang gusto nila yung mga virgin, ganyan. Ako, gusto ko rin naman yung ganon. Kaso, pagka hindi ko talaga trip yung ugali, talagang kahit na virgin ka, wala akong pakialam dyan. Kasi tingin ko sa pepe, pare-pareho lang yan eh. Yung iba kasi, walang experience eh. Ano pipili ikaw? Ganito kung pagpipiliin ako, isang virgin o 100 na babae, iba-iba, tapos may itsura, syempre mas pipiliin ko na yung 100 na babae. Tapos lahat yun aanakan mo. Lahat yun 100 aanakan mo. Sa akin, buhay hari ako nun. Para akong hari nun. Kasi yung mag-i-stick ako dun sa virgin. Tapos yung virgin pa, hindi ka naman trip kasi ikaw nagpakapagod. Yun yung mga pamilyado ngayon. Although nakascore sila ng virgin, pero yun, yung effort, ikaw na yung nanguuto, ikaw yung jester maxer, ikaw yung provider, ikaw pa yung gagawa ng trabaho ng babae, tagaluto, taga-silbi, ganyan, taga-silbi. Gusto ko mga taga-silbi, yung pagsisilbihan ako yun yung gusto ko wala kang pakialam sa virginity. So, ewan ko na lang sa inyo yan, kasi depende yan sa tao So, yun yung so, tatapusin ko na to, i-update ko na lang kayo kung ibibigay niya sa akin yung sex. Pag binigay niya, ibig sabihin gusto niya ako. Hindi ko basehan niyang natulog siya dito, nagbibigay ng pagkain. Oy, shit, na. Gusto ko binigyan ako ng pagkain. Uy, hinawakan niya ako. Tiningnan niya ako tapos nag-smile. Friendly lang sila dahil sa itsura ko. Dahil mukha akong cute Hindi ko binibigyan niya ng meaning. Kasi ayoko rin na maging creepy. Na siguro kung chad ako dyan, magiging makapal mukha ako, kikilalanin. Pero dati talaga makapal mukha ako, kahit sa kalye talaga nagko-cold approach ako nire-reject ako kahit sa kalye. Tapos yung isa kong katrabaho, kinold approach ko rin, binigay niya yung number,
Meron, siguro, ginawa ko yung cold approach 3 beses. Isa doon failure, hindi binigay number. Tapos yung dalawa, binigay. So, yun yung success ko sa cold approach. Simula yung natutunan ko yung black pill na cold approach, hindi ako nagaganyan na. Kasi alam ko naka-status na itsura ko eh. Pag alam mo yung status na itsura mo, hindi ka gagawa ng kagaguhan. So, paano? Yun lang, please.